Magandang araw. Ating tunghayan ang kwento ng batang madamot. Kilalanin natin si Maya. Si Maya ay likas na matalino at sadyang masipag mag-aral. Magalang ito at matulungin din sa kanilang bahay. Sa kabila ng mga katangiang yon, ay mapapansin ang kanyang pagkamadamot. Napansin din ito ng kanyang mga magulang at kinausap naman siya ng mga ito. Isang umaga, habang naghahanda ang kanyang ina, ay sinabihan niya si Maya. Maya, anak, ang iyong baon ay nasa bag mo na. Gaya ng dati anak, naglagay ako ng isa pang tinapay at prutas. Salamat po inay, ang tanging naisagot ni Maya at saka hinalikan sa pisngi ang kanyang ina. Malapit lamang ang kanilang paaralan mula sa kanilang bahay. Si Maya ay dinadaanan ng kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay at sabay-sabay ang mga itong pumapasok sa paaralan. Maya, natapos mo na ba ang ating takdang aralin? Ang tanong ni Ana, ang isa niyang kaibigan. Oo, Ana, tapos na ako, ang tipid na sagot ni Maya. Pare-pareho pala tayo, tapos na ang sabi naman ni Maria. Pagkadating nila sa kanilang silid-aralan, ay agad namang tinungo ni Maya ang kanyang upuan. Halos kumpleto na silang lahat at hinihintay na lamang ang oras at ang pagdating ng kanilang guro. Hindi nagtagal ay nag-umpisa na ang kanilang klase. Lahat ay nakikinig sa sinasabi ng kanilang guro. Hindi nagtagal ay nagbigay ng isang gawain ang kanilang guro, at ito ay ang gumuhit ng iba't ibang prutas. Nag-umpisa na ang lahat, hanggang sa nagsalita si Mario at nagtanong kay Maya. Maya, maaari ba akong makahiram sa iyo ng lapis kung meron ka lang sanang extra pang lapis dyan? Ang tanong ni Mario, ay pasensya ka na Mario, iisa lang ang aking dala ngayon, ang sagot naman ni Maya. Narinig naman ni Maria ang pag-uusap ng dalawa, at ito na ang nagpahiram ng lapis kay Mario. Mario, ito na lamang ang gamitin mo para makapag-umpisa ka na, ang tanging nasabi ni Maria sabay bigay ng lapis. Maraming salamat Maria, ang sabi naman ni Mario. Hindi na lamang umimik pa si Maya. Pagkatapos nilang ipasa ang kanilang mga gawain, ay pinayagan na sila ng kanilang guro na kumain. Habang kumakain sila, ay napansin ni Maya na tahimik lamang na nakaupo sa dulo si Vicky. Nakita din niyang lumapit si Ana kay Vicky at narinig nito ang kanilang pag-uusap. Nakita ni Maya, na hinati ng kaibigan niyang si Ana ang baon nitong tinapay at binigay ang kalahati kay Vicky. Binigyan din ni Ana ng juice si Vicky. At nang makabalik si Ana sa pwesto nila Maya, ay agad itong tinanong ang kaibigan. Bakit mo hinatian si Vicky ng iyong baon? Sapat pa ba sa iyo yan? Ang tanong ni Maya. Nakalimutan ni Vicky ang kanyang baon kaya hinati ko ang aking baon, para makakain siya kahit papaano, ang tugon ni Ana. Napansin ni Ana ang baon ni Maya, nakita niyang meron itong isa pang tinapay, pero dahil kilala niya ang kanyang kaibigan, hindi na lamang ito umimik pa. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik agad ang mga ito sa kanilang kanya-kanyang upuan at nagsimula ng magturo ang kanilang guro. Pagkalipas ng ilang oras ay natapos na ang kanilang klase. Lumapit naman si Vicky kay Maya. Maya, maaari ko bang hiramin ang iyong kwaderno? Nakalimutan ko kasing isulat ang mga ibang nabanggit na takdang aralin ng ating guro kanina. Vicky, hindi ko din naman naisulat lahat kaya hindi ko maipapahiram sa iyo. Sa iba ka na lang humiram baka mas kumpleto pa ang kanilang naisulat, ang tanging sagot ni Maya. Salamat, ang tanging naisagot na lamang ni Vicky. Maya, nasabi sa akin ng ating guro sa Filipino na nasa iyo pala yung librong pambata. Maaari ko bang mahiram kahit ngayong gabi lamang? May nais lang akong basahin, ang sabi naman ni Isko. Ay pasensya na Isko, hindi ko pa tapos basahin ang mga ibang kwento sa libro, balak ko itong tapusin mamayang gabi. Ang paliwanag naman ni Maya. Ganun ba? Pwede bang hiramin ko na ngayon at ay dadaan ko mamaya sa inyong bahay? Ang sunod na tanong ni Isko. Baka magbasa ko pagdating ko sa bahay, Isko, sa susunod na lang, ang sabi ni Maya. Umalis na lamang si Isko, dahil siguradong hindi niya mahihiram ang librong pambata na may pamagat na Storyland. Napagpasyahan ng umuwi nila Maya, at habang sila ay naglalakad, hindi na nakatiis pa ang kaibigan nitong si Ana. Maya, sana ay ipinahiram mo muna ang libro kay Isko. Dahil alam kong hindi mo yon babasahin hanggat hindi mo patapos gawin ang ating mga takdang aralin. Ang sabi ni Ana, kaya nga Maya, sana ipinahiram mo muna yon,
tutal ang librong yun naman ay para sa lahat, ang dagdag na sabi ni Maria. Hindi ko pa tapos lahat basahin, ang sagot ni Maya. Maya, tapos mo man o hindi, kung hindi mo din naman babasahin pa sana ipinahiram mo muna, sabi nga ni Isko kahit ngayong gabi lang, mahirap yung maging madamot. Ang paliwanag ni Ana, si Vicky, nang hihiram lang sa'yo kanina hindi mo man lang pinahiram, ang dagdag na sabi ni Maria. Hindi ako madamot. Hindi ako madamot, ang tanging sabi ni Maya. Kung hindi ka madamot, anong tawag mo dyan sa ginagawa mo? Ang tanong ni Ana sa kaibigan. Alam mo Maya, sana lang talaga, hindi ka din mapagdamutan. Ang sabi naman ni Maria. Hindi na nakatiis si Maya at nagpaalam na itong papasok na sa kanilang bahay. Samantala, dumiretso naman si Maya sa kusina, inilagay niya ang kanyang baunan sa mesa. Tinulungan naman siya ng kanyang ina. Napansin niyang hindi ginalaw ni Maya ang kanyang tinapay. Maya, anak, mukhang hindi mo ata ginalaw ang isang tinapay na nilagay ko sa iyong baunan. Opo inay, busog na po kasi ako, Maya, ngayon lang ata, na hindi mo ito ginalaw. Dati-rati kahit kalahati nito ay nauubos mo, anong dahilan? Magsabi ka ng totoo, hindi ba masarap ang baon mo? Ang seryosong tanong ng ina ni Maya. Kasi po inay, si Vicky walang baon kanina. Hindi ko po nagawang ibigay sa kanya man lang yan, ang paliwanag ni Maya. Maya, hindi mo nauubos ang iyong baon, walang masama kung ibahagi mo ito sa iba. Anak, lagi kitang pinagsasabihan, mahirap ang maging madamot, hindi yan maganda. Malay mo yang pinagdadamutan mo pala ay yun pa ang tutulong sa iyo kapag ikaw naman ang nangangailangan, ang mahinahon na paliwanag ng ina ni Maya. Opo inay, ang tanging sagot ni Maya. Pagkatapos nilang mag-usap ay umakyat na si Maya para magbihis. Kinaumagahan, ay nagbigay ulit ng isang gawain ang kanilang guro. Habang nasa kalagitnaan ng pagguhit si Maya ay biglang naputol ang kanyang lapis, agad namang hinanap ni Maya ang kanyang pantasa, pero wala siyang mahanap. Hanggang sa, ito na lang ang gamitin mo Maya, tutal tapos na rin naman ako, ang alok ni Mario. Nagulat si Maya hindi niya akalain na ipapahiram ni Mario ang lapis na kanyang ginagamit. Kung tapos ka na, sige pahiram ako, ang nahihiyang sabi ni Maya. Pagkatapos naman ni Maya ay agad niyang ibinalik ang lapis kay Mario. Nagpasalamat naman si Maya kay Mario. Pagkatapos nila ay pinayagan na silang magmeryenda. Habang binubuksan ni Maya ang kanyang baunan, ay nagkamali ito ng pagbukas at tuluyang nahulog lahat ng kanyang baon sa sahig. Nanlungo si Maya sa nakita, madumi na ang kanyang pagkain. Walang nagawa si Maya kung hindi pulutin ito at ibasura. Pagkabalik ni Maya sa mesa ay agad itong umupo at napatingin sa sahig. Si Ana ay wala ngayon dahil may sakit, si Maria naman ay nasa loob pa ng silid-aralan nila. Nakakahiya naman sa iyo Vicky, paano ka? Ang tanong ni Maya. Tapos na ako Maya, at madami akong binaon ngayon, kaya kumain ka na, ang sabi ni Vicky. Napangiti naman si Maya at nagpasalamat ito. Pagkaalis ni Vicky, ay nakatitig lamang si Maya sa pagkaing ibinigay sa kanya ni Vicky. Nakaramdam ito ng hiya at pagsisisi. Naalala niya ang ginawa niyang pagdadaamot kina Mario, Maria at Isko kahapon. Naalala niya ang pag-uusap nila ng kanyang ina kahapon. Hindi nagtagal ay dumating si Maria, napansin niyang tahimik ang kaibigan. Maya, okay ka lang ba? Ang tahimik mo dyan. Ang tanong ni Maria. Maria, itong kinakain ko, ay bigay ni Vicky dahil nahulog ang aking pagkain. Naisip ko, masyado akong naging madamot. Hindi ko man lang ibinigay yung isang tinapay ko para kainin niya. Kanina pinahiraman ako ni Mario ng lapis. Hindi siya nagdalawang isip na ako ay pahiramin. Nahihiya ako sa ugali ko Maria, ang maluha-luha at malungkot na sabi ni Maya. Nauunawaan naman ni Maria ang kaibigan, at lumapit ito sa kanya. Maya, ang mahalaga ay inamin mo sa sarili mo ang iyong pagkakamali at handang baguhin ito. Hindi pa naman huli ang lahat. Ang sabi ni Maya. Napatingin naman si Maya kay Maria at napangiti ito. Napagtanto niyang sa kabila ng ugali niyang madamot ay meron siyang mga kaibigang maasahan at maunawain. Pagkatapos nilang kumain, ay bumalik na sila sa kanilang silid-aralan. Hindi nagtagal ay lumapit si Maya kay Isko, ito pala yung Storyland na aklat na naglalaman ng kwentong pambata. Isko pasensya ka na kahapon kung hindi ko ito naipahiram sa iyo,
Ang mapagpakumbabang sabi ni Maya. Nagulat si Isko pero bakas ang saya sa mukha niya. Salamat Maya, sa wakas maipapakita ko na ito sa kapatid ko. Mahilig kasi siya sa mga kwento, ang nakangiting sabi ni Isko. Napangiti naman si Maya, nakaramdam ito ng saya, at napagtanto niya ang kanyang di kaaya-ayang ugali. Determinado namang baguhin ito ni Maya, at simula noon hindi na siya naging madamot. At diyan na nagtatapos ang ating kwentuhan. Hanggang sa susunod.